Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah Rusul wa Risalat, tatalakay pa rin natin yung ito na ang pangalawang bahagi ng aklat, yung tungkol sa mga kasulatan. At itong bahagi na ito specifically paghahambing sa pagitan ng Torah, ng Injil, at ng Quran, alhamdulillah. So, kasi kung maunawaan natin ang Quran, maunawaan natin din kung ano yung Torah at Injil. Kasi kumbaga, ipinadala yung mga aklat na ito hindi lang bilang aklat na panrelihiyon. Kumbaga, pinadala mga ito upang maging sistema ng pamumuhay. Nandito yung mga batas. Kumbaga, batas sa tungkol sa mga krimen. Batas kung ano yung pwedeng kainin, hindi pwedeng kainin. Hindi lang to aklat na naglalaman ng mga pagdarasal. Ang Torah at Injil ay hindi lang mga aklat ng pagdarasal. Kumbaga, kompleto ito na aklat na gabay sa mga tao na sa kanila ipinadala ang mga ito. Yung angkan ng Israel, lalong-lalo na. Kasi yung Torah at Injil, special lang para sa kanila yun eh. Hindi yun para sa sangkatauhan na hindi tulad ng Quran. Doon naman naiiba. Kumbaga, yun yung malaking pagkakaiba ng Quran sa Torah at Injil. At dito nga sinabi, Anzalallahu Taurata, La litakuna hudan wa nuran liddamairi wal kulub. Bima fiha min naqidatin wa ibadatin fahasib. So si Allah hindi niya ipinadala ang Torah bilang gabay at liwanag para lamang sa kumbaga sa puso. Para lamang sa puso. At hindi lamang ito para sa kung anong paniniwalaan at anong mga gagawin ng mga gawaing pagsamba. Hindi ito limitado rito. Kaya sabi ko kanina, yung tinatalakay natin ngayon, kumbaga, inihahambing yung Torah at Injil. Nang sa gayon, mauunawaan natin ang Torah at Injil. Inihahambing ito sa Quran. Inihahambing ito sa Quran. Na sa pamagitan nito, inshallah, maiintindihan natin yung isa sa mga arkanul Islam, yung imanu bil kutub. At nakikita rin natin kung paanong winalanghiya o pinabayaan o kumbaga, hindi ginalang ng mga Hudyo at mga Kristiyano yung kasulatan nila. Kasi unang-una, hindi naman nila sinusunod. Pangalawa, hindi nila pinangalagaan. Tapos binabago pa nila. At hindi lang binabago yung sulat. Binibigyan nila ng ibang interpretasyon. At syempre, dinagdagan nila at binawasan. Yan ang nangyari sa kanilang mga kasulatan. Walakin, kadalika litakuna hudan wa nuran bima fiha min syariatin. Tahkumul hayata al-waqi'ah wafki manhajillah. So hindi lang ito aklat tungkol sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Hindi lang ito naglalaman ng mga pagdarasal, kumbaga. Ito ay naglalaman ng liwanag at gabay para sa batas, kumbaga, o mula sa batas. Sa pamagitan nito ay magiging pamantayan ito ng buhay sa kasalukuyan ayon sa ninanais ni Allah na kaparaanan natin ng buhay. At dahil ito ay naglalaman ng batas, so layunin din nito, watuffadu hadihil hayat fi itari hadal manhaj. At naghahangad ang sistema na ito ni Allah na pangalagaan ng buhay. Pangalagaan ang buhay. Kaya nga malinaw sa Quran at sa Sunnah na rin. Kasi yung Sunnah, kapahayagan din naman eh. Malinaw ang mga makasid nito. Yung mga layunin nito. Ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, ari-arian, pag-iisip at salilahi ng tao. Pero meron pang ibang version, yung tinatawag na Daruratul Khamsa, yung 5 pinahalagahan sa Islam, yung relihiyon, buhay, ari-arian, karangalan at dangal. Nagkakaiba lang sila doon sa
sa sanlinlahi at sa karangalan. Pero kung pagsasamahin natin yun, magiging 6 sila na pangunahin na pinahalagahan sa Islam. At ang mga bagay na ito, kumbaga, wala na itong kinalaman halos sa mga gawaing pagsamba, di ba? Wala itong kinalaman sa sala, sa mga dhikr, sa dua. Pero malaking bahagi ng mga ipinahayag ni Allah sa Quran at sa Sunnah, may kinalaman dun sa pangangalaga sa 6 na ito. May kinalaman sa pangangalaga sa 6 na ito. Kaya itong bagay na ito, yung pangangalaga sa buhay, kumbaga yung buong buhay ng tao, napapaloob yun doon yung 6. وَيَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَنفُسَهُمْ لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ شَيْءٌ إِنَّمَا هِيَ كُلَّهَا لِلَّهِ. Tala, pasok. Kaya nga, itong mga kasulatan nito, sa pamagitan mga ito ay naghahatol ang mga propeta. Mga propeta na isinuko na nilang kanilang mga sarili kay Allah. At sila, kumbaga, isinuko na nila rin ng kompleto yung sarili nila kay Allah. Na halos wala na silang itinitira para sa kanilang mga sarili, bagkus ang kanilang buhay sa kabuuan nito ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, ganun sila namuhay. Ganun sila, kumbaga, kung paano natin sila ituturing bilang mga modelo at huwaran, insyaallah. Walaysat lahum masyiatun wala salta. Wala da'wa fi kasisatin fi kasaisi al-uluhiyah. Sa sobrang nila, kumbaga, pagtalima at pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang anumang ipinatutupad sa relihiyon ni Allah na anumang sarili nilang pagnanasa. Kumbaga, kahit sa anumang usapin, kahit sa mga katangian ni Allah o mga isinasabatas ni Allah, wala silang opinion doon eh. Lahat doon ay nakasalalay sa batas ni Allah. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan tatanungin siya sa ilang bagay, hindi siya sumasagot agad, di ba? Hindi sumasagot agad. Hinihintay niya ang wahi. Hinihintay niya ang kapahayagan bago siya tutugon o maghahatol. Lalong-lalo na tungkol sa mga katangian ni Allah. Sa kanyang pagiging Diyos, halimbawa, kung paano niyang ipapakilala si Allah. So, ganun din. Hindi siya nagsasalita, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa. Hindi siya nagsasalita basta-basta. Kaya nga, pagdating sa pag-unawa natin sa mga pangalan at katangian ni Allah, kumbaga tungkol kay Allah sa pangkalahatan, hindi tayo pwedeng maglalarawan kay Allah liban na lamang sa kaparaanan kung paano niyang inilarawan ng kanyang sarili at paano siya inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga napagtibay na sunnah. Hindi tayo magtatalaga kay Allah ng anumang katangian o attribute na hindi naman niya katangian na napagtibay sa Quran at Sunnah. So ganito tayo, alhamdulillah. Sinusunod natin yung halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganito rin ang lahat ng mga propeta. Ganito rin ang lahat ng mga propeta. Wahada huwal islamu fi ma'nahu al-asil. At ito ang pangunahing kahulugan ng Islam. Kumbaga sa pundasyon nito. Yahkumuna biha lilladina hadu. At sila nga, doon sa mga sumusunod sa Torah, yung mga propeta na sumusunod sa Torah, sila'y naghahatol sa mga Hudyo. Fahiya syari'atuhumul khasa. Nazalat lahum fi hududihim hadihi. Wa bisifatihim hadihi. Sa Torah, ay binababa sa kanila bilang batas na espesyal para sa kanila, na ibinaba para sa kanila doon sa kanilang mga hangganan, kumbaga, at sa kanilang mga katangian. So ito yung mga kumbaga, kung ano lang yung kanilang mga panahon na sila'y umiiral at lugar na kung saan sila umiiral, kumbaga, ipinapatupad yung Torah. Pero yun nga, kung ihambing nga natin yung Torah sa Injil at ihambing ang Torah sa Quran, maaari nating maunawaan mula sa mga napag-aralan natin
ang Torah at Injil maaring sabay na iiral. Di ba? Kasi Isa alayhis salam, kahit doon sa Bible, di ba? May nababanggit doon, kung yun man yung original na kasulatan, na pinapatupad lamang niya yung wala siyang babaguhin sa katuruan ng Torah. So dumating yung Injil bilang supplement ng Torah. Si Isa alayhis salam nananatili na naghahatol sa pamagitan ng Torah. Pero, pagdating ng Quran, mawala na yung Torah. Kumbaga, hindi na natin siya gagamitin. Hindi na natin siya gagamitin. Na hindi ito, kumbaga, magkakaroon na ng anumang saysay. Na pagkukunan natin ng ating paniniwala, pagkukunan natin ng ating mga gawaing pagsamba, o pagkukunan natin ng anumang hatol. Ang Torah, yun na lang siya. Aklat na pinaniniwalaan natin ay pinahayag noong unang panahon. Kasi, na siya, abrogated na siya ng Quran. Abrogated na siya ng Quran. Pero nung panahon nila, doon sa panahon na applicable pa ang Torah, sa Torah, applicable sa kung nasaan sila at kung saang panahon man sila. Basta, sila ay kabilang sa angkan ng Israel. Okay? Pero yun nga, kung sa panahon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawalan na ng saysay ang Torah. Yung nga, kamayah kumubiha lahumur rabbaniyun wal ahbar. Katulad ng kung paanong naghatol sa kanila sa pamagitan ng Torah, yung kanilang mga monghe, mga pinunong panarelihiyon at yung kanilang mga rabay. Wahum Qudatuhum wa ulamauhum. Na sa panahon ng Torah, yung mga maalam kanila sa relihiyon, sila ang kanilang mga judge at kanilang mga maalam sa relihiyon. Mga pinunong panrelihiyon. So, ibig sabihin, nung panahon ng Torah, walang separation of church and state. Wala. Kasi yung kumbaga sa atin, di ba yung mga ulama? Sila rin yung mga tatayong judge. Pero sa atin dito sa Pilipinas, sabagay, naman kasi ito iba yung batas dito, di ba? Konstitusyon ng Pilipinas. So, pero makikita nga natin yung dilema doon sa sistema na merong separation of church and state. Kasi kung walang separation of church and state sa Pilipinas, bilang halimbawa, yung pari dapat yung judge, di ba? Yung pari maghahatol ayon sa kung ano ang nababanggit sa Biblia. Pero hindi nila ginawa yun. Actually, yan nga rin pinagtataka ko Bakit lahat ng bansang Kristiyano ay merong separation of church and state? Walang masasabi na Christian state na yung constitution nila ay nakasalalay sa Biblia. Wala. Kasi nga dahilan yan, ang sinusunod nila, yung mga kolonyal na modelo ng batas ng Inglaterra, ng Germany, mga batas ng mga bansa na nanakop sa kanila. Na nag-aangkin na Kristiyano, pero hindi nila pinapatupad 100% yung Biblia. Hindi nila pinapatupad. Whereas sa atin, sa Islam, ang alim, siya rin yung magiging judge. At hanggat maaari, siya rin yung magiging kalifa. Hindi yung kung sino-sino lang. Hindi kung sino-sino lang. At ganun din pala, ngayon nalaman natin, di ba? Ganun din pala sa panahon ng Torah. Ganun din talaga sa angkan ng Israel. Ang dapat nagiging judge, yung maalam nila. Yung mga maalam, yung mga pinunong panrelihiyon nila. Kasi walang separation of church and state. Ang mga batas na pinapatupad ay hango sa Torah. Ang mga batas na pinapatupad nila ay hango sa Torah. Hindi katulad sa mga bansang Kristiyano, yun nga, parang wala Wala talagang Walang bansang Kristiyano na naggaling sa Biblia yung yung batas nila. Wala akong alam na ganun. Kumbaga meron silang hiwalay na batas at iba at yun nga para mag-e-exist pa rin yung kanilang simbahan na inaangkin nilang sinasamba nila ang Diyos sa pamagitan nito. Inimbento nilang separation of church and state. Siyempre para ma-accommodate din nila yung mga
mga ibang relihiyon. So sinasabi lang nila separation of church and state. Actually yan yung naging basis ni Bongbong Marcos. Kaya binito niya yung 'di ba binito niya yung batas tungkol sa pagkakaroon ng sementeryo ng mga Muslim. Kumbaga, ang nilalaman kasi noon, nabanggit ko na ito nung nakaraan Ang nilalaman kasi noon, linawin lang natin konti. Magkakaroon ng sementeryo ng mga Muslim sa loob mismo ng sementeryo ng mga LGU. Kasi andyan na yung lupa, i-utilize na lang, kumbaga. Ngayon, binito niya kasi ang sementeryo daw bilang pag-aari ng Estado ay hindi dapat kumikiling sa anumang relihiyon. Kasi kung gano'n ang mangyayari, na magkakaroon ng special na libingan sa bawat LGU, sa parang pinanigan ng pamahalaan ng Pilipinas, yung mga Muslim. Actually, may punto naman Kasi ang mangyayari kasi kapag yung mga Muslim inilibing sa sementeryo ng LGU, mapupuno yung LGU, yung sementeryo ng LGU. Kasi di ba pag maglibing tayo nasa lupa, pwede silang patong-patong So doon pa lang magkakaroon na ng dilema na yung mga Muslim, nabigyan nga sila ng kanilang karapatan, pero masasagasaan naman yung karapatan ng iba. Yan yung sinasabi ko palagi na pangunahin sa mga kaida sa batas. Oo, merong karapatan ng bawat isa, pero ang karapatan mo ay nagwawakas kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Paano yung halimbawa, di ba? Yung Muslim maglilibing. Sabihin na natin ang isang Muslim gagamit siya ng 2 square meters ng lupa. Walang kumbaga karamihan ng LGU halos puno na nga yung sementeryo nila Tapos maglalaan pa tayo ng sementeryo para sa Muslim. So yun yung dahilan kung bakit yung vinito. Pero yung iba pang mga batas na yung kumbaga pinirmahan naman niya yung mga panukalang batas, parang 3 yun na magkakasabay na ipinasa sa kanya. Isa lang yung binito niya yung tungkol sa pagkakaroon ng mga sementeryo sa bawat sementeryo ng LGU. Pero kung ako kasi ibang mga Muslim minasama nila yung pag-veto ni Bongbong, pero kung may may isaysay Kasi kung ganun naman, tinan nyo. Kung ganun yung mangyayari, hindi niya i-veto, aprobahan niya. Ang mangyayari sa mga sementeryo na yun ng Muslim, magiging katulad ng Muslim cemetery sa Maynila na may lapida. Hindi nga natin alam, baka mamaya meron pa nagtutulos ng kandila dyan, nag-aalay ng bulaklak kapag undas. So magiging itsura, sementeryo pa rin ng kufar. Magiging itsura niya, sementeryo pa rin ng kufar. Whereas, kung ang mga Muslim, kung magsasarili tayo ng di ba? Magsasarili tayo ng sementeryo. Privately owned na lupa. Halimbawa, ang may-ari community. Tapos yun gagawin na sementeryo ng Muslim. Mas mas mapangangalagaan natin. So, ang problema dito, kasi minamasama ng mga Muslim, anti-Muslim daw si Bongbong. Hindi natin masisisi kasi nga, alangan na mapapaboran niya yung mga Muslim nga, hindi marami rin magagalit. Ang solusyon isa lang, paramihin ng mga Muslim ang sementeryo nila. Huwag natin iasa sa iba. Kasi problema nga, napopolitika lahat So, makukontrol din ng kufar din yun kasi sa nila din yun, LGU. Oo. Kung gusto nila maniningil yun. Baga. So, mas mainam ang Muslim ang magsikap. Bumili tayo ng lupa natin bumili ng lupa. Tapos, yun yung gagawin nating sementeryo natin. Huwag natin iasa sa iba. Parang nangyayari dyan, di ba sa Narbacan, may binigay daw si Chabit. Para sana sa ma-utilize ng mga Muslim. Ilang taon na yung lumilipas, wala pa rin nangyayari. Dapat
yung Muslim ang unang tutulong sa kanyang sarili. Huwag natin ito iasa sa sa national government. Huwag natin iasa sa national government yung mga bagay na ito. Kasi kumbaga wala tayong hindi naman sa yung baga paranoid tayo. Wala tayong aasahan sa kanila dapat. Dapat tayo yung nagsisikap. Ayun yung yung binito niya yung Equal Access to Public Cemeteries Bill. Na yun nga, magkakaroon ng access yung mga Muslim sa mga public cemetery na minamanage ng LGU. Na magkakaroon dun ng portion para libingan ng mga Muslim. Pero ang katotohanan nga niyan, karamihan sa mga sementeryo ng LGU, puno na halos. Tapos maglalagay ka pa ng Muslim na nakalibing direkta sa lupa. So hindi na yun, hindi na yun magiging practical para sa kanila. Hindi na yun magiging practical para sa kanila. Kasi lalo na yan, kung halimbawa din, di ba? Actually kasabay nung nung panukalang batas, yung para sa mga IP din, mga indigenous people. Sa paano halimbawa, yung mga indigenous people, yung kanilang mga patay, muna nila. Imamamify o isasabit, papausukan. Gagawin nila yon sa isang publikong sementeryo. Hindi nila magagawa. Kumbaga maabala yung ibang tao. Maabala yung ibang tao. So itong Equal Access to Public Cemeteries Bill, na-veto na. Pero, naisa batas naman na yung dalawa na bill. Ito na nga, siya na yung naging Republic Act 12304 na kumbaga pinapalawak pa nito yung saklaw o yung mararating ng Sharia Court. Kumbaga mas marami ang makakarating o makaka-access sa Sharia Court. Kasi mas madali na silang puntahan kasi ngayon nga, meron ng circuit court sa Maynila. Dati sa Mindanao lang yun So, meron na silang mga circuit courts. Bawat region magkaroon na. Tapos, meron na rin silang digitalization ng court process. Tapos, ganyan din, ito yung maganda naman na batas din, na direktang may kinalaman din ulit sa patay na pinag-uusapan natin kanina. Republic Act 12160 na. Yung tinatawag na Philippine Islamic Burial Act. So may related siya dun sa isa yung kanina, yung Equal Access to Public Cemeteries. Pero ito naman, ang batas na ito, kumbaga, kinikilala na yung Muslim ay pwedeng mailibing agad. Anong ibig sabihin nito? Maaring mangyayari dahil sa batas na ito, kahit may utang ka pa sa ospital. Kapag Muslim ka, i-release nila yung bangkay mo para mailibing. Hindi ka na kailangan ibabad sa freezer hanggat hindi ka nakakabayad. Kasi may ganun Pipreser ka, yun, may bayad din yun Araw-araw may bayad din yun. Hanggat di ka bayad, di namin re-release yung bangkay mo. Oo, sama sa bill yun. So ngayon mangyari, at ito palang malaking bagay na Ito palang malaking bagay na pinirmahan nito ni Bongbong. Kumbaga, may lang talaga, may ibang tao kasi allergic kay Bongbong porque kaaway sila ng Duterte, pero wala tayong pakialam dun Wala tayong pakialam dun. Ito, mahalaga na napirmahan din. Ngayon yung isang bill na vinito niya, actually naiintindihan ko yun, bakit niya na-veto Naiintindihan ko. Hindi yun anti-Muslim na desisyon. Naiintindihan ko. Ngayon, kung gusto talaga ng Muslim na magkaroon ng sementeryo, magsikap tayo magkaroon ng sarili nating sementeryo. Huwag natin iaasa sa iba. Huwag natin iaasa sa iba. Kasi nga kung mangyayaring ganun, yung papayagan niya, di ba? Aprobahan ni Bongbong yung batas. Paano? Hindi lalong mapupuno yung yung mga sementeryo ng LGU. Tapos magagalit pa sa atin yung mga kopar lalo. Bihin nila, di ba? Sikip-sikip na nga ng sementeryo, nilagyan pa ng Muslim dito. Tapos yung Muslim, ang ganda ng pwesto. Di ba? Kanya-kanya tayo ng libingan. Tapos sila patong-patong. Di maiinggit yun. So may punto. May punto. Kaya naniniwala ko, matalino rin si Bongbong Bobo lang yung tingin sa kanya ng mga galit sa kanya. Pero hindi rin siya basta-basta. Baga, hindi rin basta-basta. Tahimik din. Oo, tahimik lang siya Yung papa niya, katas lolo. So ganun yung
Di ba lolo niya si Mariano Marcos, si Dimsu? Oo. Sige dito, yung mga judge ng mga Hudyo, yun yung mga din nila, mga alim. So, ibig sabihin, kumbaga, malapit talaga sila sa sa, kumbaga yung mga Hudyo, yung original na anyo ng relihiyon nila, malapit talaga sa Islam Kumbaga, kung paano tayo sa mga Muslim, merong khalifa. So sila meron din yung kanilang mga naging hari noon, di ba? Ang function nila parang khalifa. Sina David, sina Solomon, ganoon. Wadhalika bima annahum qad kallafu al-muhafada ala kitabillah. So ito yung katotohanan sa bagay na ito. Kahit pa sila ay kumbaga nagkulang sa pangangalaga sa aklat ni Allah, kumbaga binigyan sila ng obligasyon na pangalagaan ng aklat ni Allah. Wa kullifu an yakunu alayhi syuhada, at sila ay binigyan ng obligasyon na sumaksi na yung hawak nila, tangan nila, aklat nga ni Allah. Fayauddu lahu ash-shahadata fi anfusihim, at sasaksi sila sa kanilang mga sarili. Bisiyagati hayatihim al-khasa wafka tawjihatihi, na yung kanilang buhay isa sa ayos nila ayon sa kung ano yung isa na batas sa Torah. Kumbaga, walang separation of church and state sa mga Hudyo. Yung unang panahon ng mga Hudyo ay sumusunod talaga sa mga propeta. Kama yauddu lahu ash-shahadata fi qawmihim bi ikamati syari'atihi. Yung nga katulad ng kung paanong tinutupad nila yung kanilang pagsaksi na ito sa pamagitan ng pagpapatupad sa batas nito. Wabidun risala as-samawiyya sayabkal bashar mukhtalifuna taihuna la yatawaffaqun o la yattafikuna ala sabilin. At kung wala nga itong mensahe na ito ni Allah na pinanggagalingan ng batas, mananatili daw ang mga tao na nagkakaiba-iba, nagtatalo-talo, at hindi magkakasundo sa anumang bagay. O yan nga nangyari, di ba? Kapag ang batas ay hindi nakasalalay sa batas ni Allah. Ang batas ng tao, patuloy na nagbabago. Ang batas ng tao, patuloy na binibigyan ng interpretasyon. Patuloy na pinagtatalunan. Di ba? Bawa na nga lang dyan, dun sa di ba? Yung sa impeachment ni Sarah. Hindi sila magkasundo. Anong ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad ba? O sa ilang panahon pa? Sinasabi ko naman, gago kayo, ba't di nyo kasi tinagalog yung Constitution, in English nyo pa? Di ba? Kung tinagalog nyo yan, pwedeng magdemanda agad-agad. Di malinaw. Ipa-forfeit pa kayo Yan napapala nyo, kayabangan nyo. English kayo, hindi nyo naman naiintindihan. O kaya, pwede yung balubaloktutin. Ngayon nga panghuli, nga sinabi ni Allah, kanan nasu ummata wahida, ang mga tao raw noon ay iisang umma lamang. Yung maaaring tinutukoy dito, mga umma ni na Adan, umma ni na Nuh alayhis salam, isang grupo lang sila noon Faba'atallahu an-nabiyina wa bashirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkum bainan nasi fima ikhtalafu fihi. At nung nagkahiwa-hiwalay na sila, si Allah ay nagpadala ng mga propeta, dala ang magagandang balita at babala. At pinadala niya sa kanila mga kasalutan na narito ang katotohanan upang hatulan ng mga tao sa anumang bagay na nagtatalo-talo sila dito. Alhamdulillah. So ito yung mahaba-haba yung naging pagtalakay natin sa usapin na ito, kasi magandang mabigyang diin, kasi may kita natin napakapalad ng mga Muslim na meron tayong ganitong relihiyon na malinaw, na hindi katulad ng mga kuffar na lagi na lang, lahat na lang pinagtatalunan nila. Homosexuality, death penalty, paano yung sumamba, anong gagawin sa yung pinagtatalunan pa nila yun, yung tawag nila mercy killing, yung taong patay tapos nakasalalay na lang yung buhay niya sa sa aparato, sa makina, di ba? Nagtatalunan pa nila yun. Pwede bang bunutin yung aparato?
Kasi pag binunot yung aparato, technically murder daw yung pinapatay mo raw yung pasyente, buhay pa naman. Sa atin sa Islam, malinaw eh. Kung yung tao hindi mabubuhay ng walang aparato, di patay na yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung hindi siya mabubuhay ng walang respirator, halimbawa, o di ibig sabihin patay yun. Patay yun. Kung tatanggalin natin yun, hindi natin siya pinapatay. Inilalagay lang natin siya sa kanyang kalagayan. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.